kayong makikinig dun sa mga magnanakaw. Itong si Paulo Ortega, sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga ha. Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Oh. Eh, syempre, tayo pinaglulunok nitong mga KMU na to Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. At yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo itong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw. Itong si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging isdaga. Pwedeng gawin sa turismo yun Beach. Diba? La Union Beach. Matsakit. Ortega Beach Resort. O yan, si Ortega. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo diba? Di ba ibinalik nyo yung mga Tagalaw dyan? Binalik nyo, binonta nyo ulit wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Huwag nyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Kita nyo mga kababayan kung gaano kabendalo yan. Bumaha na nga. Pinipigil pa rin yung flood control. Di ba? Nako, kayo pag-isip-isipan niya sa 2028 Otherwise, wala tayong sisihan kung iboboto nyo pa uli yung mga ganyang klase Baka sa susunod, attorney, wala na tayong bundok. Baka nga pati kasi wala na, ubos na lahat. Yung mga yung mga nagsasakripisyo dyan, pupunta sa Senado, kitang-kita nyo naman, alam nyo, wala naman talaga, kung ikaw ay malinis, wala kang pakinabang sa Senado. Gusto mo lang tumulong, pero ang inilalagay nyo dyan, yung alam nyo na gagamitin yung poder nila para magpayaman, di ba, magpasikat. Alam nyo na kung sino yung mga niyan kung iboboto nyo pa ulit sa 2028, wala nang may kasalanan niya kundi kayo. Wala nang pag-asa tayo. Di ba? Hindi nalalaki yung mga bata. Oo nga Kawawa naman. Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Ito si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging isdaga. Pwedeng gawin sa turismo yun Beach. Diba? La Union Beach. Matsakit. Ortega Beach Resort. Yan, si Ortega. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga Tagalaw dyan? Binalik nyo, binonta nyo ulit wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po wala akong nakikitang ibang dahilan Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, attorney. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Syempre, tayo pinaglulunok nitong mga KMU na to Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. That's natural. Nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo itong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. Kung sasabihin nila, yung may pirma daw.
Oh. Alias din ba yun? Siyempre, may pirma. Ito totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto ng paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po Oo. ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, di ba? Alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Di ba? Waterman, ano yun ha? Yun yung fountain pen na mamahalin ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Oh. Mhm. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Binatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Oh. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Oh. Ang meron lang yan mga hearing aid. Oh. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka ng papeles. Oh, Ebidensya. totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Oh. Sira ulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Oo. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, O, bakit KMU ko ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga't hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yata 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, oy, happy 2,000 life Ay, years. thank you Maraming salamat guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years na tamad. po akong abogado. Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin ha. Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga tao na inggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan.